Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Taguig Daily Report. Para sa araw na ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, December 8, ating tatalakayin ang General Guidelines, Guidelines on the Operations and Reiteration of the Minimum Health and Safety Protocols for Dine-in Restaurants and Establishments, Violations Report at COVID-19 Case Updates sa lungsod ng Taguig. Ngayong holiday season, huwag nating kalimutan na may virus pa rin sa ating kapaligiran. Kaya naman, ating isaisip at patuloy na gawin ang mga health at safety protocols saan man tayo naroroon. Tungkol po sa General Guidelines, ang minimum public health at safety standards at protocols para sa bawat aktibidad ng negosyo na direktiba ng DTI, DOLE at DOH na dapat sundin ay ang mga sumusunod. Tamang pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shields, huwag kumain o makipag-usap sa loob ng mga pampublikong transportasyon o mga mataong lugar, maayos na daloy ng hangin o ventilation, gumamit ng exhaust systems, air purifiers o pagbubukas ng bintana. Palaging mag-disinfect, pag-isolate ng mga symptomatic o COVID-19 positives at pagdistansya ng tama ng mga tao mula sa isa't isa. Tungkol naman sa guidelines on the operations and reiteration of the minimum health and safety protocols for dine-in restaurants and establishments, tandaan po ang mga sumusunod. Persons allowed to dine in, lahat ng 18 to 65 na taong gulang ay maaaring mag-dine in sa anumang restaurants o kainan na may minimum duration na 2 oras. Ang pagtanggal ng mask ay dapat kapag kakain lamang at isuot ito sa lahat ng oras. Bagamat inaabisuhan ang lahat na manatili sa kanilang mga tahanan ngayong may pandemya, ang mga senior citizens, buntis at minor de edad ay papayagan na mag-dine-in sa mga kainan, ngunit dapat tandaan ang mga sumusunod. Sila ay mahigpit na dapat sumunod sa mga health at safety protocols at dapat may kasama o may nagbabantay na magulang o guardian ang mga minors. Para sa mga events and parties, lahat ng events, parties at iba pang pagtitipon sa mga restaurants at iba pang kainan ay papayagan lamang kung may pahintulot ng Safe City Task Force. Para sa mga katanungan o clarifications, ang mga DSO ng bawat establishmento ay maaaring tumawag o sumangguni sa mga sumusunod. Mobile number 0917-833-1327, email at covidpac@tagiginfo.com. Tungkol po sa Violations Report, narito naman ang mga Accomplishment Report as of December 7, 2020. RA 9165 tatlo, RA 9165 NCO number 12 series 2020 dalawa, RA 9165 by bust isa, GCQ violators warn 400, cited 95, impounded 4, na may total na 505. Para naman po sa COVID cases updates, narito ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of December 7, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng mga sumusunod. 9,838 total confirmed cases, 9,704 total recoveries o 98.64% recovery rate, 109 deaths o 1.11% case fatality rate, 25 active cases at 83,303 PCR test. Ngayong Kapaskuhan, patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Maaaring ipagdiwang ang Pasko ng maligaya at ligtas sa ating sariling mga tahanan. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahan ng sumunod sa alituntunin ng national at local government. Ang bawat isa po ay pinakikiusapan na sumunod sa lahat ng protocols tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan. Dito sa Taguig, patuloy tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy tayong magbayanihan.
Maraming salamat po at salamat din sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Doc George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ay pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.